names po kayo na na-uncover sa ARs ng confidential file? Yan. Good morning po, Kong. May latest dubious names po kayo na na-uncover sa ARs ng confidential funds ni VP Duterte. For soundbite purposes po, can you elaborate? Well, dito kukunin natin. Magandang basahin na para makita natin yung mga celebrity names, yung mga napalabas na yung mga wala pong records ulit to, no? As nakita niyo naman po yung trend ng mga sunod-sunod na pangalan. Si Hanilet Camille C, si Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, saka si Erwin Q. Ewan, saka si Gary Tanada at si Joel Linangan. Ang daming Fiona actually na names. And yun nga, pare-pare, yung sa trend po natin talagang lahat po sila walang record sa PSA ng birth, death, saka marriage. Pero sabi ko nga po, maganda rin po na tignan natin yung mga number po, yung 600 plus na meron pong records. Kasi kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na pondo. Para hindi lang yung mga walang pangalan. So, we will look into that as part po ng continuing po na trabaho natin dito sa House of Representatives. Yung 600 po na may record sa PSA, how Mga kapabsa, may mga bagong pangalan na naman. Wala, Infinite Stream, may Fiona, may Hanilet. Alam na this. Tragis talaga tong OBP na to. May bagong pangalan na naman. Narinig niyo ba yun, guys? Ulitin natin konti. Ulitin natin ng konti. Nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na Tingnan niyo, pondo. Para hindi lang yung mga walang pangalan. So, we will look into that as part po ng continuing po na trabaho natin dito sa House of Representatives. yung 600 po na may record sa PSA, how do you plan to get the records? Are you officially Wait lang. Saka si Gary, Oops, sorry. yung mga wala pong records ulit to, no? As Ayan, bago lang nakita to. niyo naman po yung trend ng mga sunod-sunod na pangalan. Laging lumalabas yung mga anomalya, guys. Lalong tumatanggal, lalong dumadami ang mga anomalyang pangalan. So, tapos ang galing-galing mag-demo. Ilabas niyo yung mga pangalan ng 30,000 victims na yan. Samantalang itong mga pangalan ito, naku po, my goodness, sino to? Si Hanilet Camille C, si Fiona Hanilet Camille C daw. Hanilet Camille C. Si Fiona. Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, saka si Magellan. Mga sikat na tao na ngayon. Erwin Q. Ewan, Ano, ewan? Ewan ko sa'yo. saka si Gary Tanada at si Joel Linangan. Daming Fiona actually na names. My God. Short, And yun nga, shout out from yung Sylvia sa Latorre. trend po natin talagang Infinite, Sir Tony. lahat po sila walang record sa PSA Algoy. ng birth, death, saka marriage. Pero sabi ko nga po, maganda rin po na tignan natin yung mga number po, yung 600 plus na meron pong records. Algoy. Kasi kailangan din po natin siguro na tignan kung Kabayo, wala. nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na pondo. Para hindi lang yung mga walang pangalan. So, we will look into that as part po ng continuing po na trabaho natin dito sa House of Representatives.
Yung 600 po na may records sa PSA, how do you plan to get the records? Are you officially going to formally request the PSA to provide records of the 600 recipients? Mga more or less mga 600 plus to eh sa OVP, then 200 plus po sa DepEd. As yung sa ginawa rin ng committee siguro, total itong mga pangalan na to, saka yung mga number of names na to, na-submit na at napag-usapan na during the hearing. So we will do our own siguro mini investigation, pero nandiyan naman po yan sa committee level na, so makaka-request naman po tayo. Sir, tapos na po ba kayo magrepaso ng 4,000 ARs ng confidential funds? Or may aasahan pa tayong makikitang mga dubious names na dadagdag doon po sa listahan? Well, madami po yung pangalan eh. So parang parang teleserye, 'di ba? Pakonti-konti may lumalabas. So again, we have to verify. Mas maganda naman po na sigurado po tayo na itong mga pangalan na to meron or wala pong records. Nakakahiya, my goodness, mga kabsat. Puro Kung anomalyang since pangalan ng leadership, OVP. Pero hindi My kayo part ng goodness. House Prosecution Panel. I guess the House Prosecutors are updating you on the latest about their discussions and impeachment preparations. Can you share something to us po? Itong nakaraang 2 linggo medyo I know that they're preparing and nag-aaral po sila. Pero ako po more on actually galing sa inyo po yung mga latest na information na nasagap ko kasi nga parang 2 linggo nga po na higit na nandun ako sa probinsya, continuously campaigning, but tinitignan pa rin po natin yung mga nangyayari sa national scene. I know that they're preparing. I know that they're meeting. Asawa ni I'm not sure Magellan. ng frequency nila kung gaano sila kadalas Patay tayo mag-meet sa dyan. mag-preps ngayon. But Grabe. still, syempre, kahit na Biro nyo, as the days goes by, parami ng parami yung mga pangalang natutuklasan. My goodness. So ano na mga garapatang DDS? Diyan napupunta yung mga tax nating lahat. Kasama kayong mga garapata. My goodness. na election po, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho ng prosecutors natin. On our part, syempre, we will support the leadership, we will support the House. Yun kung nagbabayad kayo ng tax. Eh, kung wala kayong binabayarang tax, talagang okay lang sa inyo. O bulag-bulagan kayo. Tragis kayo, mga panatiko kayo. In terms of what we can do lang naman po, kami naman po nandito lang naka-ready na humaharap po sa taong bayan saka sa ating mga kaibigan sa media para mabigyan po ng kaukulang impormasyon regarding po dito sa parating po na impeachment natin. Last on my part na lang po, nakabalik na po ng Pilipinas si VP Duterte kahapon, kagabi, after almost a month na pagstay sa The Hague para po asikasuhin yung kaso ng tatay niya after the turnover to the ICC. Do you have any Bumalik message pa for pala? her in relation to the pending impeachment trial? Bumalik pa pala. Welcome back po to our VP. Welcome back. Oh my goodness. Hindi ko alam kung bibigyan niya ako ng pasalubong. Bagoy. Baka, syempre maganda nakabalik siya kasi nga paghahandaan na itong mga susunod na buwan. At in terms of yung biyahe niya, personal trip naman kasi talaga yun at naiintindihan pa namin. So, welcome back po, ma'am. Sinabi ng katat. Welcome Sundot back. lang, do you think she will be more prepared to face the Jollibee, shout out. impeachment trial now that she has returned already to the Philippines? Well, I guess she should be prepared kasi when we were doing the hearings, parang they were actually asserting na mag-impeachment na lang, di ba? Para sa korte, pagdebatehan sa korte, ilatag yung mga ebidensya. So I think they should be. 50-50. Leon de la Cruz. Rosalie Gablalo from Inquirer Online. You're recognized. Sir, good morning.
Just you and Sir, me. I'll play devil's advocate lang. Kasi may mga tao, including mga supporter ni VP Sara, na nagsasabing parang gawa-gawa lang yung mga pangalan na nilalabas ng house doon sa mga acknowledgement receipts. Kasi nga naman, parang hindi naman daw sila tanga para gumawa ng ganung mga weird na pangalan. Ano pong Di ba sa kanila galing yung mga resibong yan? Di ba? Yan yung sinabit nilang resibo. Galing sa OVP yan. Yung mga resibong yan, sa kanila galing yan. Anak naman ng kamuting reporter to. masasabi niyo doon, sir? Well, sabi ko nga, sa briefings, sa hearings, wala naman pong napaliwanag, wala naman pong maayos na pagsagot kasi nga parang evasive sila sa issues na yun eh. So, meron pong procedure dyan, meron pong guidelines dyan. At sabi ko nga, meron na pong impeachment at sabi ko nga, hindi pwedeng sagutin yung mga tanong na yan. Eh, ang point lang naman natin, pera ng taong bayan yan. So, pag nasa ground ka, talagang alam naman ng tao na pwedeng gumamit ng code names, ulterior na names. Pero sabi ko, ang dali lang ipaliwanag yan eh. Pag napaka-simple naman po. Susundin lang yung guidelines. May paraan po dyan sa paggamit ng confidential funds. Meron po dapat sundin tungkol dyan. Eh, nung hearing pa lang dapat napaliwanag na nila yan. Just you and me. Guni-guni niya lang yun. Kunyari Ayun. sir, nung hearing, nung kasagsagan ng good government hearings, nagsabi ang OVP na, confidential to, pwede ba naming i-reveal kung sino tong mga to through an executive session? Would the House have agreed with that? Actually, nasabi ko yan eh sa isang interview na kung humingi silang executive session. Pero they had all the time, they had all the chances, sabi nga nila. Pero wala eh, naging show yung nagkaroon ng puro drama. So, ang hirap po na tansyahin yung kada hearing noon kasi nga laging may pagdating diyan sa part na yan hindi na po klaro lahat, wala pong kasagutan. Hanggang ngayon wala pa pong sagot. Kaya nga sabi ko sa impeachment na rin siguro magkakaroon ng Kasagutan. mas klaro na kasagutan tungkol dito. Pero right now, sabi ko, maganda rin po makita yung anggulo ng mga tao na mayroong pangalan at mayroong pong Birth certificate. pagkatao at may requirements po from the PSA. At syempre, itong mga taon to, maganda rin po malaman kung Nabigyan. nakatanggap nga po ba sila o hindi. Tama. Sir, last na lang on my end. I know you can't speak for OVP or for the Vice President, pero sa tingin niyo, sir, kasi kayo yung nagre-release na sa inyo nang gagaling yung mga review ng mga kakaibang pangalan eh. Ano yung tingin yung nasa utak nila nung ginawa nila yung mga ganitong pangalan? Kung sakali nga na fictitious tong mga to. Ano? Sige, sagutin kakaiba mo. kasi Kong, parang pakisagot. nilaro eh. Oh. Well, tingin ko sanay na sila. Alam nila kung paano patakbuhin yung ganitong sistema. More specifically yung sa confidential funds. Sinadya man o hindi, alam nila yung gagawin nila. Yun lang ang aking opinion tungkol dito. May mastery na siguro. Masters in anomalyang mga Thank you, pangalan. Gab. Tina Panganiban Perez. Alright guys, okay na tayo. Actually, nag-uumpisa na yung kay Attorney Claire just now, mga 2 minutes ago. Pero guys, isipin nyo, ang daming pangalan, isang katutak na pangalan, there are ilang libo na. Tapos, ngayong araw na to, mayroong panibago na naman. Sino yung mga binanggit? Sino yun? Si Fiona. May pinanindigan yung pagka-Fiona. No? May Fiona, may Magellan. Putragis, sino yung mga yun? Putragis. Iba din talaga itong si OVP. Nakapaggawa ng mga resibo, anomalyang resibo, kamote. Tapos hindi nila kayang i-explain. Diba? Anak ng kamote. But anyway, mabsat no. So, yan po.
short update lang tayo. Mamaya natin tutukan itong si Congressman Ortega sa update niya dito sa mga anomalya ng mga resibo ng OVP na naman. Ngayong April 7, my goodness. Pero anyway, talon na tayo guys kay Attorney Claire kasi nag-uumpisa na siya. So naka-double monitor ako dito kaya nakikita ko. So okay na tayo. Puntahan natin si Attorney Claire sa RTVM. RTVM. Wait lang. RTVM. Ayan. Here we go. Umpisa lang natin. Oh,